So, magandang araw po muli. Tayo po ay nagbabalik sa ating pagtitinag na talakayan sa Financial Education, Financial Management. So, yung ating topic ngayon ay it's all about ang income is not enough. Ang ating kinikita ngayon kung tayo ay nagtatrabaho pa as active uniform personnel or as OFW might be enough, might be enough to survive or baka may mga sobra-sobra pa, makapagpundar or makapag-enjoy, as of this moment, no? But ang tanong diyan, pag nawalan ba tayo ng trabaho, pag tayo ba nag-retire, pag tayo ba umuwi, pag tayo ba nagkasakit, o tayo tinagal sa trabaho, makakasustain ba tayo? No, ito yung ating katanungan, dapat na tinatanong once in a while sa ating sarili, no? Maaring sapat, maaring sobra-sobra pa nga sa iba, sobra-sobra pa lalo na sa mga high earning na mga OFWs or sa mga ibang may trabaho na sa Pilipinas, or earning more than enough na compare sa ibang mga tao. And yet ito dapat natin tanong, will our income be enough, to buy pwede nating yan lang ang ating aasahan, no? Ang simpleng tanong ay mayroong simpleng sagot. Our income is not enough, no? If we talk about our future, if we talk about our long term na pangangailangan padating ng panahon, lalo na sa ating retired years, So ano man dapat natin gawin? Anong mga simpleng hakbang na dapat nating ginagawa, lalo na sa mga nagtatrabaho pa ngayon, still having their active income, Doon tayo mag-umpisa. Kung anong meron tayo ngayon, kung anong merong tayong kinikita ngayon, doon tayo mag-umpisa. So we will not wait for, kasi sinasabi na iba, saka na ako mag-ipon, saka na ako mag-i-invest, saka na ako mag-build up ng mga cash flowing resources. Kung ako'y pag malaki na aking sahod, pag nabawasan na aking loan, kung ako'y na-promote na, because pag yun ang ating excuse, isa lang ibig sabihin yan, ayaw nating gawin, ayaw nating na mag-build up ng cash flowing resources. So ito yung ating dapat na tandaan, kung ano mang sitwasyon natin ngayon, kahit na medyo lubog tayo sa utang, lubog tayo sa loan, or medyo malit pa ang ating sinasahod, doon tayo mag-umpisa. What we have now, what we are earning, what we are generating, kung ano man yung source of income natin, kung ano man yung pumapasok sa atin, doon tayo mag-umpisa. Huwag nating antayin na lumaki ang ating sahod. Kasi pag yun ang ating parating excuse, ibig sabihin nun na ayaw natin, Because yung right or perfect situation might never come, Ito yung ating dapat natandaan, yung sinasabi natin na saka na lang. Yung saka na lang, ang equivalent nun sa rational thinking o sa ating psychology ay wag na lang. Ito yung ating minsan ay excuse, saka na lang. But yung saka na lang will never save us, will not lead us into situation na tayo ay financially free and financially stable. Lalong-lalo na pag yung time na hindi na tayo makapagtrabaho because we're too old or we have may mga karamdaman na we feel na we are not capable of working. So pag dating ng time na yon, baka we will just try to look back. Ano bang ginawa ko nung ako'y actively earning pa? Ano bang dapat kong ginawa? Anong sana? Magkakaroon na naman tayo ng sana, kaya minsan medyo yung saka na lang ay pagdating ng panahon, sana ang ginawa ko ito, So whatever your situation, whatever your financial status right now, gawin natin yung nararapat, sinasabi natin,
we save, no? We save, then we invest, then we invest kung ano may ma-generate natin sa mga dividends natin, reinvest. Well, we are still actively earning. Kasi pagka nagtatrabaho tayo, meron pa tayong income, pag meron tayong sinusubli, meron tayong tinatabi, hindi natin napapansin yun eh. Ano? It's like, no? Pag tayo umutang, di ba? Minsan malaki na yung utang natin, natin pinapansin na may utang tayo kasi we're still earning, no? Hindi natin na gaano nararamdaman yun. Pero pag nawala na yung active income at wala nang cash flow, no? Especially sa mga informed person, pag tayo nag-retire na, doon natin maramdaman na pag wala nang pumapasok na buwanan na sahod, no? Tapos pagdating ng panahon, pag nag-pension na, iuutang rin ulit natin at buwabalik lang tayo doon sa cycle na yun. So, it doesn't matter, no? It doesn't matter kung malaking sinasahod mo ngayon o medyo maliit ang sinasahod mo ngayon. You start, no? You start. Ito yung medyo mahirap, pag-umpisa. So, sabi ko nga, dahan-dahan, kung 10,000 na lang sinasahod mo ngayon, no? Kung tayo nasa yield from personal or 15,000, start natin by percentage, kung kaya natin 5% ng ating tinitake home, 5% i-automatic deduction na natin. So ito yung privilege, Ito yung privilege pag nasa active service pa tayo kasi pwede natin siyang i-automatic deduction. Kasi let's use the power of automation. Ito yung minsan yung hindi natin kasi diba pag tayo nag-loan naman o automatic deduction din naman natin yun. Babalik ta rin natin yun. Gagawin natin na ang ating savings, ang ating investments ay automatic deduction natin. Habang mayroon pang tumatanggap, ngayon, if you're conscious sa mga savings and loan association ngayon, dahan-dahan nilang binabawasan ang kanilang tinatanggap na automatic deductions or ating mga kahit mga over-the-counter na saving, yung mga totally nasususpend na. So, for how many years, hindi na sila tumatanggap. So, habang meron pang mga savings and loan associations that are still accepting our automatic deductions that will go to our capital contributions, gawin natin. O natin, saka next year na lang. No? Baka next year, babawasan na naman nila. Or totally, iwawala na nila, i-eliminate na nila yung pagtanggap. And that will be lost privilege or lost chance natin na ma-build up yung ating cash flowing resources. Kasi ito yung pinaka-importante. It's not the income. Because income will stop the moment na we will stop working. The moment that we have our retirement, pag effective ng ating retirement, sunod na buwan, wala na tayong sahod. Same thing do sa mga OFWs, with the situation, everything is vulnerable. Industries are also affected sa mga nangyayari. Maring bukas makalawa, wala na tayong trabaho or we will be on a forced leave, unpaid leave na hindi natin kagustuhan, hindi natin kagustuhan. And yet, because situation demands na babawasan yung kanila expenses, we might be the one who will be sacrificed. So pag hindi natin napaghandaan ito, pag hindi tayo nakapagsubli, hindi makapag-save, wala tayong mga emergency fund. So wala tayong mga the same thing, yung mga ating mga dependents sa Pilipinas are not also financially educated. Hindi rin sila nakapaghanda ng ating mga pinapadala ay nagagastos sila lahat, Maaaring sa pangangailangan o maaaring sa mga luho. Pare-paras kayo may tanong nung isang araw dito sa local radio station, which is also mga Pilipino, yung mga DJs. Ang tanong nila, sino ba daw dapat na mag-adjust ng pagtitipid, yung mga tao sa Pilipinas na or also dependent ng tao nagtatrabaho sa abroad or yung tao sa abroad na kumikita siya magtitipid para
just to compensate yung tumataas na inflation. Sa ngayon, nagmamahal lahat ng bilihin dahil sa pagtaas ng ng gasolina. Yung simpleng tanong is, dapat lahat ay nag-a-adjust, And then, we should educate yung mga mahal natin sa buhay na or depending on us, dapat alam nila yung ating sitwasyon. Huwag natin itago. Pag nawalan tayong trabaho dito, tatago natin sa kanila kasi ayaw natin sila mag-alala. We tell them our situation, para you will be also conscious to manage kung ano mang meron, At habang maaga, habang tayo kumikita, dapat sila rin ay nagtatabi, para pag tayo ay nagkaroon ng problema dito, they have something to rely on. Meron silang naitabi at baka maaari, pwede pa tayo silang tutulong sa atin, wala na akong trabaho dito, sige pa, sige ma, bibila ka namin ng ticket, umuwi ka na lang muna, things like that. Pag tayo lahat ay financially educated, pag tayo lahat ay conscious sa ating buhay financial, if we are also aiming for the financial freedom na ating minimiti, tayo ay magiging matatag as family, financially. So, balik tayo sa question, that income will never be enough. So, ito yung info natin, ito yung dapat nating alalahanin. That our income, kung ano ba yung trabaho natin ngayon, kung ano ba itong negosyo natin ngayon that we're actively, kumikita, it could end, dahil sa wala tayong trabaho, tayo mag-retire. So, build up natin yung mga cash flowing, investments, and mga dividend paying na mga investments, especially sa mga uniform personnel, ito yung aking parating inuulit-ulit, ito yung pinakasimple, pinaka-practical, at hindi naman siguro 100% reliable, at least nasa 90 plus yung reliability ng mga savings and loan association na ito. Alam niyo kung bakit? Kasi uniform personnel will always mga at doon parati pupunta sa mga savings and loan association para mangutang, sa anumang kanilang pangangailangan. So ito yung matatag, I am convinced na ito yung matatag, and they're also managed by trustworthy people. So habang meron tayong mga privilege na ganyan, habang tayo meron pa tayong payslip buwan-buwan, magpa-automatic deduction tayo. Sa mga OFWs naman, we should start saving and investing habang tayo ay actively working pa sa abroad. Kahit malaki ang sinasahod natin ngayon, hindi po yan guarantee na maayos at we are financially free padating ng panahon. Pag tayo tumanda na, tayo ay hindi na kayang magtrabaho at tayo ay mag-decide na mag-for good na. So, let's be conscious padating sa mga bagay na ganito, situation, just like the situation right now. So, lesson learned, minsan kailangan nating maranasan yung mga sitwasyon na medyo mahirap, medyo tayo-tagilid, for us to learn, for us to realize, yung mga realization minsan ay nakukuha natin kung tayo ay nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon, mga uncertainties, at iba isa talagang nawala ng trabaho, at iba ay talagang decided to go home kasi wala na trabaho or because of fear na sa sitwasyon. So dapat ito yung ating dapat tandaan, kung tayo nagtatrabaho pa ngayon. Let's manage our finances, magtabi kahit 10%, kahit 5%, kung 5% lang kaya natin magtabi, and then wag lang simpleng pagtabi, hindi lang simpleng savings, kasi sinasabi natin, pag tinabi lang natin sa regular bank yung ating mga savings, it will just
dahan-dahan ngayon, napakabilis ng inflation. So dapat lagi natin, dapat very intentional tayo sa natin ilalagay yung ating kinikita, yung ating savings. And eventually, it will also earn, no? It will also earn na kaya niyang makipagsabayan, no? Hanggat maaari ay dapat mas lamang sa parati sa inflation, no? Para pagdating ng panahon, no? 10 years from now, 20 years from now, yung ating itinabi na yan, will keep on earning, ano? Kahit tayo hindi na actively working or actively earning, those cash flowing resources will sustain us, ano? Kung mayroon pa tayong pension, no? Kaya sa mga OFWs, huwag natin kalimutan ang ating contributions sa SSS, no? Kahit yung mga active personnel natin, kung kayo may SSS accounts pa, may SSS contribution pa dati nung kayo ay civilian pa, pwede natin ituloy yan, pwede nating mag-voluntary contribution, ano? Para pandagdag din. Aside sa ating pension, kung magkakaroon kayo, pag nakapag-retire kayo, pag nakapag-retire tayo, meron kayong pension as a uniform personnel, as retired uniform personnel, meron kayong pension as SSS, ano? As SSS contributor ng padating ng inyong senior citizen years, ating senior citizen years, no? Pag sinuwerte tayo, nakaabot tayo ng boundary na tayo makakatanggap na ng pension sa SSS. So ito yung ating dapat natandaan, ano? So, huwag tayo masyadong mag-focus sa anong meron lang ngayon. So dapat medyo may foresight tayo, meron tayong yung consideration sa kinabukasan. Then, eventually, also yung next generation natin will also enjoy yung ating pinaghirapan. And then, we also educate them. No? Ito yung aking parating advocacy, no? Hindi lang sapat na tayo lang nakakaalam, tayo lang financially educated. We should educate the members of our families, no? Especially yung ating kabiyak sa buhay, yung ating mga anak. No? Let's teach them kung ano man ang ating pinractice, ating natutunan, no, sa buhay, especially sa usaping financial, ano. Ito hindi naman dapat natin to sinasarili lamang. We should share it, no. Kaya ako ito ginagawa ko, I'm sharing this, no, as a retired uniform personnel, kasi naranasan ko, ano, I myself experience yung transition from actively earning as uniform personnel nung nag-retire, and then somehow kahit paano ay nakapag-survive rin at nakapag-pension rin, kahit paano ay malaking bagay, you know. Same time, you're still working, you know, sa dito sa ibang bansa. So ito lang ating dapat na tandaan, no. Income will never be enough. Gamitin natin ito para sa pag-transition natin, no? Parating ng panahon, if ayaw na natin magtrabaho or if we're not capable of working anymore, meron tayong dapat maraming multiple source of cash flows, ano? Not just pension, not just kung ano bang meron ba tayo ng mga maliliit na negosyo or mga side hustles na we enjoy, you know. Ito dapat na kuha natin. Dapat pagdating ng panahon, pagka medyo may edad na tayo, yung ginagawa natin, tayo nag-i-enjoy na lang, ano. Kung yung enjoyment na yon o hobby na yon ay also earning, then bonus na yon, no. But wag natin isantabi yung mga cash flowing resources. Ito yung dapat na sustain natin. Ito yung dapat na bini-build up natin habang tayo ay may mga kinikita pa sa ating trabaho. So sana po things to consider, no, things to ponder upon sa mga mga uniform personnel o FWs, no, na patuloy pa rin na nag-iisip or nagpupunyagi at nagsisikap sa panahong ito, no, crisis man o hindi. So dapat ang natin ito, crisis man o hindi, ano yung nakagawian natin ng pag-iipon, pag-i-invest, dapat tuloy-tuloy, no? Ito
na dapat natin. Kasi pag nagkakaroon ng crisis, iba tumitigil na pag-iipon. Yung iba ay nangungutang, balik na naman sa pangungutang. At the cycle will not continue, hindi yung good cycle na dapat na tuloy-tuloy natin na ginagawa, mapa-crisis man o hindi, ay dapat ito yung ating na tuloy-tuloy na, kasi kaya nga sinasabi natin, discipline, nabibuild up yan, dahan-dahan as time goes by. And ito yung ating na dapat na di-develop sa ating sariling disiplina sa financial, So sana po may natutunan kayo, napahaba na tuloy yung aking kwento. So these are things na very practical, pero kailan lang natin umpisahan. Habang tayo kumikita pa, habang tayo may trabaho pa, huwag nating isipin na ang trabaho natin ay forever. So may hangganan ng ating lakas, may hangganan ng ating years in the service, may cut-off lang, hindi tayo pwedeng forever. Then pag yung na-build up natin ay will keep on earning, tayo rin i-enjoy, dito na mararating natin yung financial freedom na ating minimiti. So sana po may natutunan kayo at sana po ay nasa mabuting kayo kalagayan kung saan mo kayo naroon ngayon. God bless us all.